Sisikip na po ang mundong ginagalawan ni dating Congressman Sal Dico, na dating chairman ng Committee on Appropriation at siya ang pinakauna na politikong kinasuhan sa Sandigang Bayan ng Office of the Ombudsman sa graft in corruption sa flood control scam. Alam niyo kung bakit? Kasi po sabi ng Ombudsman, Interpol, red notice at cancellation ng pasaporte ang galaw na ngayon ng gobyerno dahil nga kinasuhan na at umaasa na sa lalong madaling panahon maglalabas ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan. Ibig sabihin nito, pag lumabas yan, magkakaroon na ng red notice sa Interpol. Interpol to Interpol. Interpol ng Pilipinas makikipag-ugnayan sa Interpol kung saan bansa nandun si Sal Dico. Nasa Amerika, nasa Europe, Interpol ang gagalaw para ipatupad ang warrant of arrest. Pag hindi siya nahuli, o habang siya hinahanap, yun naman, proseso ng cancellation ng pasaporte. Ganun po ang dating. Natandaan nyo, yan ang ginawa kay dating Congressman Teves na nag-resign din dahil sa kanyang mga kaso at nagtago sa Amerika, kung sa nagpunta sa Lestis Timor, di ba? Lestis Timor, basta nagtago. Oh, anong ginawa ng gobyerno? Red notice, Interpol ang nakahuli, tapos pinakansel yung pasaporte. Walang nagawa. Bumagsak din sa kamay ng batas ng Pilipinas. Ganyan ang mangyayari kay Sal Dico. Kaya nga nasabi ko na lumiliit ang mundo na kanyang ginagalawan. Dahil sa dami po ng kinasuhan at kakasuhan, hindi nawawala sa listahan ang kanyang pangalan. Hindi mabubura ang kanyang pananagutan dahil sa mali-maleta na kanyang pinapakitang di umano ebidensya. Hindi mapagtatakpan at hindi mawawala ang mga kaso niya at warrant of arrest sa lalong madaling panahon dahil siya ay nagsasalita ng kung ano-ano sa video or mga video kanya pinapalabas na kung sino-sino sinasabi. Hindi po yun. Iba yun. Meron siyang pananagutan at yung kanyang mga sinasabi, pag hindi niya napanindigan, panibagong kaso yan. Ganyan po. Huwag niyong tularan yung ganyang klase. Walang kakampi siya sa Kongreso. Wala siyang kakampi sa Kongreso. Halos lahat ng congressman ay tahimik at sumusuporta kay Pangulong Marcos sa kampanyang ito. Walang, kung meron man, isa-dalawa lang siguro, kakaunti. Tahimik. Pero hindi sinabing sumusuporta sa kanya. Malamang yung party list lang na membro ng Ako Bicol party list, kanila yun eh. Pero yung iba hindi. Sa totoo lang. Kaya padami ang kaso, padami ang pananagutan. Itong kanyang mga akusasyon, pag hindi pa napatunayan ito, panibagong criminal case ito kasi cyber libel. Libelous yung kanyang pagbibintang kung walang pagpapatunay. Kasi yung maleta, na hindi mo naman alam kung ano yung laman ng maleta, ano ang inalis sa loob ng maleta, ano ilagay doon, hindi yun malinaw. Basta maleta lang eh. Tapos interpretation na ito yung maleta na pinaglagyan ng pera, i-deliver kung kanino. Mahirap patunayan yun. Yung isang bagay na hawak mo, pag walang nagpatunay na ibang taong hawak mo isang bagay na hindi pa maniwala ang korte. Halimbawa, ito sample lang. Tagal ko kasing police reporter, NBI reporter. Pag nakabaril ka, kahit may nakakita sa'yo na ikaw yung mismong nakabaril ng tao, halimbawa, may tumumbang tao, ikaw yung nakabaril. Pagdating sa korte, pag walang nagsabi, walang testigo na ikaw yung mismong bumaril, tagilid pa yung kaso. Hindi pa rin mapapatunayan. Kailangan merong isa o dalawa na mismong magsasabing nandun siya sa lugar kung saan namaril ka, nandun siya, nakita mo na ikaw yung may hawak ng baril, ikaw mismo yung pumutok ng baril. Ganun po yun. Kung halimbawa, mayroong putukan, maraming putukan, tapos sasabihin ng biktima, yan ang bumaril sa aking anak, ay ito yun. Naku, mahirap po yun. Kailangan doon may makapagsabi
na nandun sa lugar nung barilin yung ang anak mo, nung bumabagsak yung anak mo, nakita mo yung kung sino bumaril at sino may hawak ng baril. Yun ang magpapatunay, yun ang papaniwalaan. Pero kung wala, sinabi mo lang yan ang bumaril sa anak ko, wala namang magpapatunay na iba, dismiss yun. Ganon din po yung pag-aakusa. Na nag-deliver ka ng pera, mali-maleta, hindi mo naman ma-justify sa korte kung anong laman ng maleta, saan galing ang maleta, sa deliver ang maleta, ano ang personal knowledge mo doon sa isong yun. Yung kawalan ng personal knowledge, hindi yung papakinggan sa korte. Ganun po. Kasi mahilig akong makinig sa trial ng araw. Nagbibigay ako ng oras talaga, magpunta ako sa korte pag nalaman ko may mga trial. Ang sarap manood. Cross-examination, debate ng mga abogado, proseso na ginagawa ng judge o ng justice. Ang sarap makinig. Ugali ko ng araw yun. Pag may mga hearing, makikinig lang, pwede naman, huwag lang maingay. Kung ano yung proseso, presentation ng ebidensya, counter-evidence, cross-examination, counter-cross-examination ng abogado, proseso ng judge. Ang sarap manood yan, pakinggan ninyo, marami kayong malalaman. Nanggaling ako dyan. Kaya alam kong mahirap patunayan ang sabi-sabi. Kung walang magpapatunay ng ibang tao na yung sinabi mo ay nakita niya or sinang-ayunan ka. Kaya yung ginawa ni Saldico na nagbasa ng script, ganito, ganito, ganito. Ito yung maleta. Wow. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit para mapaniwala mo ang korte o justice or judge kung anong laman yan at saan mo dinala ang laman. Eh kung sinabi mo ang gagamitin mo, yung sinabi ni Sergeant Orly Gutesa, parehas kami. Hindi parehas. Pag pinaniwalaan natin yung kay Gutesa, si Saldico pa ang madidiin. Kasi ang sinabi ni Orly Gutesa, nag-deliver siya ng mga mali-maletang may pera umano sa bahay ni Saldico. Hindi sa bahay ng Pangulo, hindi sa palasyo ng Malacanang. O di ba magkaiba? Pero sabi mo, totoo yung sinabi na, di yari ka. Natawa na lang ako. Mahirap magtahi-tahi ng kwento kung walang magpapatunay na ibang tao ng sinabi mo. No, mahirap magsabi ng kung ano-ano, kung walang magpapatunay na ibang tao, magiging kwento-kwento na lang yan. Mahirap ang ebidensya at pagpapatunay. Madaling-madali mag-akusa, magparatang, magbintang. 2-5 lang yan, kahit sa kantong pwede mong gawin. Pero yung patunayan mo, ang sinabi at ginawa mo, suntok sa buwan yan. Yan ang debate sa paglilitis sa trial. Kaya mahalaga yung rule of law. Pag may ebidensya, pag may issue, imbestigahan. Pag may sapat na ebidensya, kasuhan. Yun ang ginagawa ng gobyerno. Case build-up. Sapat na ebidensya, sapat na dokumento bago i-file ang kaso para hindi ma-dismiss. Hindi pwedeng kwentong kotsero, kwentong barbershop, kwentong talipapa. Dahil dismissal lang aabuti nun. Ganun yun. Di ba? Huwag kayong magagalit. Hindi ako nagmamagaling. Yung totoo lang, yun ang kailangan natin.